Alden Richards lalagar sa Canada. Bukod sa pagiging bahagi ng Sparkle concert na gaganapin sa Canada, maglalagar rin si Alden Richards sa pagsushoot ng sequel ng pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Again. Naglabas na ang Gima 7 ng art card na isang buwan na lang ay mapapanood na sa Gima Prime ang pulang araw ni Alden Richards, kasama sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco, at Dennis Trillo. Biwa that time ay nasa Calgary, Canada na si Alden dahil sisimulan na rin niya ang shooting ng reunion movie nila ni Catherine Bernardo, ang Hello, Love, Again ng Star Cinema at Gino Pictures. Muling magtatambal sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa sequel ng Hello, Love, Goodbye na may tattoo na Hello, Love, Again. Sa Canada ito kukunan at nakatakdang ipalabas sa November 13, 2024. Catherine Bernardo, Alden Richards muling magkasama sa Hello, Love, Again. Sa gitna ng shooting nito ay maglalagar ang Asia's multimedia star sa US tour ng Sparkle. Nakatakda ang Sparkle Goes to Youth sa concert sa August 9, 2024 sa City National Grove of Anaheim, California. Kasama ni Alden dito sina Eje de las Alas, Isko Moreno, River Cruz, Julie Ann San Jose, at Bubay. Kinabukasan, August 10 ay nasa San Francisco, California naman sila nagaganapin sa South San Francisco High School Auditorium. Sa August 11 ay babalik ng Calgary, Canada si Alden na si Buubay na lang ang kasama niya sa Southview Alliance Church at meron pa sila sa August 17 sa Toronto, Canada. Inaabangan ko talaga ang mga ganitong shows. Matagal na rin ang nakalipas mula ng huli kong international show sa Gina. So, excited na sa mga bansang yan. Medyo marami nga sila, medyo sunod-sunod sila. Makikita niyo po, August 11, tinalon-talon ko po yung United States to Canada, sad ni Alden sa nakaraang media conference ng Sparkle World Tour. Exciting, kasi objective naman talaga namin whenever we do shows like this is to really enjoy and bring the Philippines to our global Pinoys abroad, dagdag niyang pahayag. Kaya todo lagari si Alden kahit magiging puspusan na ang shooting nila ni Catherine sa Hello, Love, Again. Isinulat ni Noel Ferrer. Bukod sa Amerika, may nakaschedule na ring concert sa Tokyo, Japan, kung saan tampok dito sina River Cruz at Julie Ann San Jose, Bruno Madrid at Bianca Umali, Ken Chan at Julian Ward kasama nitong sumaya. Nakaschedule na itong Sparkle Goes to Japan sa September 1, nagaganapin sa Hikarigaoka Park sa Nerima City, Tokyo. Matagal na raw, hindi nakadaupang palad ni Alden ang mga OFW natin na itinuturing na mga bagong bayani. Ang ginawa nilang Hello, Love, Goodbye at ngayon ang Hello, Love, Again ay tumatalakay sa buhay ng ating mga OFW. Kaya dapat nabigyang pansin daw ang ating mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa para sa kanilang pamilyang naiwan sa Pilipinas. I think we really should consider our OFW, our kababayans abroad na rin, heroes. Kasi ang mga sakripisyo na ginawa nila para makapunta sila sa bansang iyon, malayo ang pamilya para kumita ng kabuhayan para masuportahan ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya sobrang meaningful sa akin that I was able to portray a role ng isang OFW kasi mas nakaka-relate ako sa kanila. So, I can be more of service sa kanila in terms of entertainment, sabi pa ni Alden. Isinulat ni Jerry O'Leary. Nominadong Best Actor si Alden sa Pito Thief the Eddies para sa 5 Breakups and Romance. Gaganapin ang Pito Thief the Eddies sa Hulyo 7, 2024, Linggo ng 7 p.m. sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts, Pasay City. Kabilang din si Alden sa pararangalan ng Pito Thief the Eddies bilang box office heroes, kasama sina Dingdong Dantes, Marian Rivera, Piolo Pascual, Catherine Bernardo at Julia Montes. Interestingly, nominated din Best Actor sina Dingdong at Piolo, samantalang kasama sa Best Actress nominees sina Marian, Julia at Catherine. Samantala, nakipag-ugnayan ang OWA o Overseas Workers Welfare Administration na pinamumunuan ng administrator nitong si Arnelli Ignacio sa Sparkle para sa iba pa nilang shows sa ibang bansa.
Isa na rito ang Sparkle Goes to Japan, pero marami na raw silang show sa ibang bansa na in-sponsoran ng OWA. Nadadala na raw ni Arnelli sa Europe at ibang bahagi ng Southeast Asia ang ilang Sparkle stars, kagaya ni na Jessica Villarubin, Bubay, Yasser Marta, at ang bagong TikTok sensation na si Mark Olivares. Ani Arnelli, kailangan kasi ang presence namin, lagi nandyan for membership, Merong booth ang OWA, merong portion ang OWA. Ang OWA kasi, membership institution yan, So, nagpo-promote kami lagi. Yung benefits nila, makukuha nila ng buo. $25 lang yan for every 2 years. Malaking tulong daw ito na magpapagaan sa mga OFW kung miyembro sila ng OWA. Ito yung mabanggit lang, malaking bagay na. Kasi meron kaming budget for membership promotion, Yung ang daming pelikulang in-sponsoran ng ano. Kapag member kasi sila, ang laking-laking benepisyo. $25 lang yun, parang 57 pesos a month. Kung ano yung mangyari, may scholarship pa yan, may livelihood project. Pag namatay yan, lahat yan gastusin namin. Kaya gusto rin daw nilang i-explore itong pakikipag-collab sa Hello, Love, agay ng Katden. Dahil malaking bagay raw ito kapag ikot nila ang naturang pelikula sa mga bansang maraming mga OFW natin. Hanggang ngayon, nililibot pa sa buong mundo yung pelikula ni Vilma Santos at Boyd De Leon na When I Met You in Tokyo. Iyan, pwede nating i-explore. Hanggang ngayon, pinapalabas pa rin. Si Vilma Santos kasi mismo ang nagtanong, kung pwede ang OWA. So, ang laki ng value para sa amin. Kahit ilang taon mong gamitin. Si Vilma yun, pagdidiin ni Arnelli. They and Netflix work together for this project, so we couldn't be prouder kasi as the changing times, binabago niya yung mga ways natin of producing content, at least masabay sa Jamie. Thank you so much. Parang hindi lang sa on kami na ilagot ba? Parang off kami. Naku po! Sinisana. Pero pag mag-update na lang po ako pag na kapag